Magandang umaga po, brothers and sisters. So, naririnig naman po sa may bandang likod. Okay. So, sige po, para po makapagsimula po tayo ng ating pag-aaral, samahan niyo po ko na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo para sa amin. Salamat po aming Ama na inalala niyo po kami bagamat hindi kami karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Ulit dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig sa amin, isinugo niyo po ang inyong buto na ng Jesu Cristo para tubusin, linisin at patawarin ang lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang napakalagat na buhay. Sa tuwing inaalala po namin ito aming Ama, labis-labis po kami nagpapasalamat. Nagpapasalamat din po kami sa oras po na ito na binigay niyo po sa amin upang makarating ng maayos at safe dito po sa lugar po na ito upang sama-sama po namin pakinggan ang iyong tinig. Dalangin po namin na tulungan po nawa kami sa oras po na ito para sa pakikinig ng iyong salita at naway matanggap po namin yung mga bagay na kailangan namin at kalakasan para sa aming Christian life. Alam po namin na hindi po namin ito magagawa ng mag-isa, kaya pakiusap, tulungan po nawa kami ng Espiritu Santo. Ganun din, dinadalangin po namin yung mga kapatiran na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Ingatan nyo rin po sila at gabayan. At naway, ihanda nyo rin po yung kanilang puso sa pakikinig ng iyong salita. Ganun din, aming Ama, dinadalain po namin yung mga brothers and sisters na maaari nakakaranas sa mga kahirapan, physically and spiritually. Kaya hindi po sila makakarating sa araw po na ito. Ingatan nyo po sila, gabayan nyo po sila. At naway, patubayan nyo po sila at bigyan ng higit pang kalakasan para mapagtagumpayan po nila ang mga pagsubok na kanilang nararanasan. Aming Ama, mas nakikita po namin na mas higit na nagiging obvious yung mga tanda ng katapusan ng panahon na sinasabi sa amin na malapit na po kayong dumating. Kaya pakiusap, sa natitira po namin buhay dito sa mundo, tulungan niyo po kami upang makapamuhay kami ng ayon sa inyong kalooban, lalo na sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Para magawa ito aming Ama, humingi po kami ng tulong at gabay sa iyo. Muli, maraming salamat po sa lahat ng ito at sa iyo lamang po namin ito pinagkakatiwala. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa mga kapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesu Cristo. Amen. So, tingnan po natin sa ating Biblia, sa Aklat ng Mga Awit, chapter 16, number 16. Basahin po natin. Awit, number 16, mula verse 8 hanggang 11. Kung nakita na mo, basahin po natin ng sabay-sabay, dahan-dahan, mula verse 8 hanggang 11, 3, 2, 1. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya ay nasa aking kanan. Kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa. Ang aking namang katawan ay tatahang payapa. Sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan, di hahayaan mo makita ng iyong banal ang hukay. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may siyahang magpakailanman. Muli magandang umaga po, brothers and sisters. Malinaw naman po yung aking boses. Okay, so kagaya po ng nabasa po natin dito, ito po isa sa mga sulat o awitin ni Haring David nung siya ay nasa panunungkulan bilang isang hari. So para sa kanya, sabi niya dito sa verse 8, lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. So alam natin na si Haring David ay isang tao ng Diyos o isang kawal ng Diyos at nasumunod sa kanyang kalooban. So alam natin na si Haring David ay magiting. Alam natin na si Haring David ay makapangyarihan at siya ay may kakayahan physically. Meron siyang strength, meron siyang karunungan. Pero higit pa doon, alam niya na sa sarili niya, wala siyang anumang magagawa kung hindi niya ilalagay yung Panginoon palagi sa kanyang harapan. So sabi niya dito, di ba? Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. So ito po yung magiging pagbubulay-bulayan po natin sa araw po na ito.
kung tayo ba bilang mga Kristiyano, pagkatapos nating maligtas, palagi rin ba nating nilalagay yung Panginoon sa ating harapan? So bilang Kristiyano, napakaraming mga bagay na hindi natin alam dito sa mundong ito. At kahit na nanaligtas na tayo, marami pa rin tayong mga bagay na hindi na uintindihan dito po sa Biblia. Kaya nga patuloy tayo nag-aaral, patuloy tayo nagbabasa, patuloy tayo nakikinig. Kasi nga, hindi pa natin alam o hindi pa lubos yung ating pagkakilala sa Diyos. Pero yung Diyos nga, siya ay mahabagin at siya ay nagbibigay sa atin palagi ng pagkakataon para makilala siya. At tayo bilang mga Kristiyano at bilang mga anak niya, meron tayong responsibilidad na palaging ilagay yung Panginoon sa ating harapan. Kumbaga, I set God before me, sabi nga ni Apostol Pablo. So, kung titignan natin dito sa mundong ito, noon, bago tayo ma-save, ang ating priority o ang ating sinusunod o yung ating mga inuuna sa mga bagay dito sa mundo ay palagi na lang tungkol sa ating sarili. Tama po ba? Pero after nating maligtas, kailangan natin maunawaan na hindi na tayo yung naunguna sa buhay natin. Meron ng Diyos na namamahala sa buhay natin. Kung ituturing natin na yung Diyos yung ating Panginoon, dapat palagi rin natin ilagay siya sa ating harapan. Sabi dito, may underline po ako dito, palagi. So, anong ibig sabihin ng palagi? Anumang oras, anumang pagkakataon, at kahit saan, palagi nating ilagay yung Panginoon sa ating harapan. Bakit? Kasi siya nga yung nakakaalam ng buhay natin. Yung bukas, alam ba natin? Next week, alam na ba natin? Yes, meron tayong mga speculations na ito yung gagawin ko next bukas, ito yung gagawin ko next week, ito yung gagawin ko next month, ito yung gagawin ko next year. Ganyan, di ba? Meron lang tayong speculations. Pero, di natin alam kung ano talaga yung mangyayari bukas. Tama po ba? Kaya ang sinabi sa atin sa Biblia, huwag natin ipagyabang yung kinabukasan kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa isang araw. Tama po ba? Kaya kung ilalagay natin palagi yung Diyos sa ating harapan, mag-guide tayo ng maayos ayon sa kalooban po ng Diyos. So kagaya ni Haring David, itinuring niya yung Diyos na master sa kanyang Christian life. Kaya nga 'di ba, yung term na Panginoon o yung term na Diyos o yung term na letter P na Panginoon, yung small letter P na Panginoon, ibig sabihin, siya yung Panginoon mo. Ibig sabihin, siya yung sinusunod mo. Siya, sa kanya ka kumukuha ng order. Then, bilang ikaw na kanyang alipin, sinusunod mo kung ano yung sinasabi niya. Tama? So, kailangan natin pag-isipan ng mabuti kung ako ba, bilang Kristiyano, na tumatawag sa Diyos na Panginoon, itinuturing ko ba na siya yung master ng buhay ko? Yes, madali lang tawagin yung Diyos na Panginoon. Madali lang natin siyang tawagin sa, halimbawa, kapag nagpe-pray, kapag nagsisimula tayo magbasa, ganyan, nababasa natin yung Panginoon. Pero sa buhay ba natin, itinuturing natin siya na master? Kailangan po natin suriin yung ating sarili. Kagaya ni Haring David. Wala pa nung siya ay nasa kabataan pa lang, in-exercise niya, in-apply niya na yung Diyos, siya yung namamahala sa kanyang lakad. Noong unang panahon, bago siya makipaglaban kay Goliath, sino yung lagi niyang sinasabi? Yung tungkol ba sa sarili niya? Yung tungkol ba sa achievement niya? Hindi. Palagi niyang pinufront yung Diyos. Diba? Sinasabi niya, hindi ako yung kinakalaban mo, hindi yung Israel yung hinahamon mo. Ang hinahamon mo ay yung Diyos ng Israel. Tama mo ba? Bakit? Kasi nga alam niya, palagi niyang inilalagay yung Diyos sa kanyang harapan. At siya, kahit nasa mahirap na sitwasyon na nasa pakikipaglaban ng mga sa Filisteo, kahit na bata pa lang siya, titrain niya yung kanyang sarili na palaging ilagay yung Diyos sa kanyang harapan. Ngayon, sa kabilang banda, ano naman nangyayari kapag hindi natin inilalagay yung Diyos sa ating harapan? Halimbawa, yung mga tao sa paligid mo natin. Yes, sila hindi ligtas, hindi pa nila alam kung ano yung tunay na kaligtasan at wala pa silang pag-asa sa pagpasok sa langit. Pero, gusto nila na ilagay yung Diyos sa kanilang harapan. Bakit? Para saan? Para sa kanilang pisikal. Tama po ba? Diyos, ilid mo kami kung saan kami magiging maayos. Ilid mo kami kung saan kami dapat na makakuha ng mga pagpapala. Yan yung palagi nilang pinapipray. Yan yung palagi nilang inaasam.
Pero tayo bilang mga Kristiyano, hindi natin inilalagay yung Diyos sa ating harapan para lang sa pakinabang ng pisikal. Naintindihan po? Palagi natin iset yung Diyos sa ating harapan para sa paglago ng ating Christian life. Kung hindi natin gagawin ito, magiging magulo yung buhay natin. Magiging magulo yung Christian life natin. Tapos, darating na lang tayo sa sitwasyon na, bakit ganito? Ano nangyari? Bakit ang hirap-hirap namin? Bakit nasa kalagayan kami ng mahirap na sitwasyon? Inuuna ko naman yung Diyos. Yes, pwede nating sabihin yung mga bagay na ganito. Pero, sa puso mo ba? Inilalagay mo yung Diyos sa harapan mo? Inilalagay mo ba yung Diyos sa lahat ng bagay na meron ka? Inilalagay mo ba yung Diyos sa kung anumang sitwasyon ka naroroon? Palagi po natin itong pag-isipan. Ngayon, ano ibig sabihin ng paglalagay ng Panginoon sa aking harapan? So, ibig sabihin, bilang master, siya yung namumuna para sa atin. Siya yung nag-lead para sa atin. At siya yung nagbibigay sa atin ng orders para sa paglakad ng naayon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, pinaprioritize natin yung Panginoon. Kagaya ni Haring David, hindi siya kumikilos sa kanyang sarili lang. Hindi siya kumikilos ayon sa kakayahan lang niya. Kundi kumikilos siya, then ayon sa inuutos sa kanya ng Diyos. So, bakit natin kailangan panatilihin yung Diyos sa ating harapan? Dahil nga, siya yung nakakaalam ng ating lakad. Siya yung patnubay ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Tignan po natin ito. Abante po tayo, awit 139. Awit 139, mula verse 7 hanggang 10. Basahin po natin, awit 139, verse 7 hanggang 10. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mula sa iyong espiritu, o saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroroon. Kung ikaw higaan sa Sheol, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, ako'y tumira, doon ay may patnubay ako at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Sabi dito ni Haring David, kahit daw saan siya pumunta, nasa ilalim siya ng patnubay o papatnubay, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay. Yes, dito sa church, merong mga estudyante, merong mga nagtatrabaho, merong mga magulang. Meron tayong iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang mga kalagayan sa personal sa atin. Pero kahit saan man tayo naroroon, tandaan po natin na yung Diyos, nandun yung patnubay niya para sa atin. Naintindihan po? Patnubay para saan? Tingnan po natin ito. Jeremias chapter 29. Ano ba yung patnubay ng Diyos para sa atin? Bakit ba niya tayo kailangan patnubayan? Jeremias chapter 29. Jeremias chapter 29, verse 11. Kung nakita na po, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Para saan daw yung panukala o patnubay ng Diyos? Sabi dito, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. So yung patnubay at pag-iingat ng Diyos para sa atin, lahat ng yun ay binibigay sa atin bilang patnubay at bilang pagbibigay sa atin ng future or pag-asa. Hindi sa physical kundi future para sa ating Christian life. Naintindihan po? Kaya wag natin tatalikuran o wag natin isasantabi yung patnubay ng Diyos. Kasi nga, dapat lagi natin inilalagay siya sa ating harapan. Para yung ating kinabukasan, yung ating pag-asa, ay maging ayon sa kalooban ng Diyos. Kung tunay tayo naligtas, meron tayong patnubay ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Siya lang yung makakatulong para sa atin dahil siya yung merong lubos na kaalaman ng lakad ng bawat isa sa atin. Alam niya yung daan na dapat nating lakaran
At ito ay makakabuti para sa atin. Kaya nga, yun yung dapat natin sundin. Naintindihan po? Yun po yung siya yung naglilid para sa atin, para malampasan natin yung mga pagsubok na nararanasan natin bilang isang Kristiyano. Dito sa mundo, marami tayong struggle, marami tayong pagdurusa, marami tayong mga pagsubok na nararanasan. Pero sino yung makakatulong sa atin? Yung Diyos. Nasa Kanya yung solusyon, nasa Kanya yung patnubay. Kung hindi natin ilalagay yung Diyos sa ating harapan, magiging magulo yung ating Christian life. Naintindihan mo? Kaya kagaya ni Haring David, palagi niyang inilalagay o palagi niyang hinihingi yung patnubay ng Diyos para sa kanya. Hindi siya nagsasariling desisyon, hindi siya nagsasariling diskarte, kundi palagi niyang inilalagay yung Diyos sa kanyang harapan. Naintindihan ko? Sa sitwasyon natin, sa Christian life natin, palagi rin tayong humingi ng tulong sa Diyos. Kaya nga yung prayer ay napakahalaga. Tama po ba? Pero kung sinasantabi natin yung prayer time natin, yung quiet time natin, yung fellowship natin sa Diyos, dito tayo nagkakaroon ng problema sa Christian life natin. Bakit? Kasi gumagawa tayo ng sarili nating desisyon. Gumagawa tayo ng sarili nating diskarte para gawin yung Christian life. Kaya nga nahihirapan tayo. Naintindihan po? Kaya palagi natin ilagay yung ating Diyos, yung ating Panginoon sa ating harapan. Bakit? Kasi nga, siya yung nakakaalam ng bawat lakad po natin. Binigay niya sa atin itong Biblia para patnubayan tayo sa ating Christian life. Kaya napakahalaga ng Biblia para sa atin. Hindi lang ito simpleng aklat, hindi lang po ito kwento-kwento. Nandito po nakalagay kung paano tayo tutulungan ng Diyos sa ating Christian life. Pero ito pong Biblia, itinuturing niyo po ba na manual ng Christian life ninyo? Yes, maganda yung Biblia, mabuti, maraming kwento, nakakaantig. Pero para sa iyo, tinuturing mo ba na ito yung manual ng buhay mo? Alam niyo po yung manual? Diba po, bumibili kayo ng mga appliances o kapag bumibili kayo ng mga gadget, ganyan. Merong manual na nakalagay, di ba? Para saan yun? Para ituro sa atin kung paano gamitin yung item na binili natin. Tama? Tapos nakalagay doon kung ano yung mga hindi dapat gawin doon sa item at yung mga dapat gawin lang doon sa item. Tama? Intindihan mo? So, yun po yung manual para sa atin. Tama? Ano yung manual naman ng Christian life natin? Ito pong Biblia. Naintindihan? Kaya nga palagi tayo dapat bumalik o palagi dapat natin ilagay yung priority palagi sa words of God. Naintindihan mo? Bakit? Kasi nga ito yung makapagbibigay sa atin ng patnubay. Dito natin malalaman kung ano ba yung dapat natin gawin at yung mga hindi dapat natin ginagawa. Naintindihan mo? Pero yung iba, inisip na nila, okay lang. Nakapagbasa naman ako last time. Ngayong araw, medyo laylaw lang. Hindi po pwede. Naintindihan po. Kasi nga ito yung patnubay para sa atin. Ngayon, ano ba yung dapat na maging puso natin towards the words of God? Siyempre, dapat handa rin yung puso natin na tanggapin kung ano yung sinabi ng Biblia at sundin ito sa ating Christian life. Naintindihan? Meron pong halimbawa na church na itinuring nila na itong Biblia ay napakahalaga para sa kanila. Yun po yung Thessalonica brothers and sisters. So, alam niyo po kung ano yung naging testimony ni Apostle Pablo sa kanila? Na yung Thessalonica, sila yung mga tao na tinanggap yung words of God, hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos. Kahit na maraming apostol silang naririnig, kahit marami silang naririnig kay Apostle Pablo, pero hindi si Apostle Pablo yung tinitignan nila. Hindi yung salita ng Diyos. Hindi po yung dapat na maging puso natin. Tanggapin natin na itong Biblia ay salita ng Diyos at matnubay sa atin bilang isang Kristiyano. Minsan, di ba, meron tayong exchange pulpit. Di ba? Meron tayong exchange pulpit, tapos pupunta tayo sa mga retreats, napapakinggan natin yung mga sermons ng ating senior pastor, ganyan. Pero, kanino po bang salita yun? Salita nila o salita ng Diyos? Salita ng Diyos, tama po ba? Pero bakit minsan? Meron tayong mga nangyayari sa puso natin na hindi natin minsan maintindihan. Na minsan, gusto ko yung sermon ni ganito, ang ganda. Tapos yung nakaraang sermon na napakinggan, hindi ako masyadong nakapakinig ng maayos kasi hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya. Meron po mga ganitong klase mga Kristiyano. Nakafocus lang sila dun sa pagsasalita. Nagfocus lang sila dun sa tao na nagsasalita.
Hindi nila itinuturing na yung sinasabi ng preacher o sinasabi ng mga ngaral ay salita ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. 1 Corinthians chapter 3. Unang Korinto chapter 3. Unang Korinto chapter 3 mula verse 4 hanggang 7. Unang Korinto chapter 3 mula verse 4 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ang iba, ako kay Apollos. Hindi ba kayo yung mga tao? Ano nga ba si Apollos? At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumasampalataya kayo, ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako ang nagtanim at si Apollos ay nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalaki. Kundi ang Diyos na nagpapalaki. Sabi dito sa verse 7, kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalaki. Yes, meron tayong mga magagaling o magaganda ng mga preacher. Kaya, mahusay silang mag-explain, mahusay silang magsalita, ganyan. Pero huwag lang po natin hayaan na yung puso natin, tignan lang yung tao na yun bilang tao. Tandaan natin na sila ay ipinadala ng Diyos bilang speaker. Napaganda po nitong explanation. Di ba tayo may mga speaker, di ba? Para saan yung speaker? Para saan? Doon lalabas yung boses, di ba? Doon siya yung nagpapalakas, siya yung magbibigay ng sound sa isang room. Tama po ba? Pero kanino nanggagaling yung boses na lumalabas kay speaker? Galing ba kay speaker o galing doon sa tagapagsalita? Bilang preacher o bilang speaker, ganun lang din po kami. Hindi po namin ito salita. Kami lang po ay kagaya ng speaker. Sino yung nagsasalita sa harapan natin? Naintindihan po. Kaya lagi natin i-prioritize na yung napapakinggan ko, yung naririnig ko, yung binabasa ko, ay hindi salita ng tao o hindi salita ng mga apostol o mga preacher, kundi salita ng Diyos. Naintindihan? Naintindihan po. Kaya kahit na yes, minsan talaga may mga speaker tayo, kaya mga preacher tayo na minsan, ang hirap na maintindihan yung sinasabi nila o kaya lumalabas sa kanilang bibig. Unang-una, syempre yung mga ministers natin na Koreans, di ba? Hindi naman lahat maayos yung grammar o kaya maayos yung way of speaking nila. Tama? Pero ano ba yung dapat na maging puso natin? Dapat ba tayong tumingin sa pagsasalita lang nila o dun sa message na sinasabi nila? Dapat po dun sa message lang. Naintindihan? Kaya wag sana tayo maging ganito na kagaya ng mga Corinthian brothers and sisters. Gusto ko yung sermon ni ganito. Yung sermon nung isa, ayoko. Hindi ko naiintindihan eh. Ang hirap niya intindihin. Yung mga words na lumalabas sa kanya, hindi ko naiintindihan. Kaya ayoko sa kanya. Wag po. Kung sino man yung maharap sa harapan natin, yun ay pinadala ng Diyos. At yun yung magiging speaker para sa atin. Para makatanggap ng biyaya yung Christian life natin. Tama po ba? Sino yung nagpalago? Si Pastor A ba? Si Evangelist B? Si Pastor C? Si Evangelist D? Sino po nagpalago? Naintindihan mo? Palagi natin tatandaan. Kaya nga lagi tayo dapat na magpasalamat sa Kanya. Diyos, salamat po. Binigyan niyo po kami ng magandang mensahe para sa ikalalago ng aming Christian life. Sa Kanya lang tayo dapat magpasalamat. Tama po ba? Kasi nga, siya yung nagbibigay ng mga bagay na kailangan natin, lalo na sa ating paglago. Ito po mga brothers and sisters dun sa Corinthians, dahil nga sila yung mga bata pa sa kanilang pananampalataya, sinaway din sila. Sabi dito ni Apostol Pablo, ako'y kay Pablo at ako'y sa iba. Ako'y kay Apollos, hindi ba sila mga tao? Ganun po yung mga nangyari noong unang panahon dun sa Corinthians o dun sa mga sinaunang churches. Kaya ganun din sa atin sa panahon natin ngayon. Huwag tayong mamimili ng mga gusto nating pakinggan o gusto nating tanggapin na message.
bilang isang Kristiyano. Ganito rin po yung naranasan ko dati. Kasi nga, hindi ako sanay na merong foreigner nagsasalita sa harapan ko. Kasi hindi ko talaga naiintindihan yung English. Hindi ko naiintindihan kahit na nga minsan yung translator, hindi ko talaga lubos na naiintindihan. Kaya para sa akin, parang wala akong nakukuha. Parang wala akong biyaya na nakukuha sa message. Kasi nga, ayun, nakatingin lang ako dun sa way of paano sila magsalita eh. Pero habang tumatagal, mas pinapakinggan ko yung message, hindi yung nagsasalita, nakakuha ko ng biyaya, nakakuha ko ng kalakasan. Naintindihan po. Same din po sa atin. Dito sa Biblia, may mga books na hindi natin naiintindihan. Tama? Hindi natin alam kung ano ba nangyari, bakit ba ito nangyari, at ano ba yung sinasabi nito para sa atin. Yes, hindi natin lubos na naiintindihan lahat. Pero lahat ng ito ay salita ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, di ba? Ito ay kinasihan ng Diyos. Ito ay galing sa salita ng Diyos. Nung medyo mahina pa rin ako sa pananampalataya, lalo na yung aklat sa Old Testament, nakakatamad para basahin. Lalo na yung Numbers, di ba puro bilang? Paulit-ulit, tapos yung mga tao paulit-ulit lang sinasabi, ganyan. Kaya parang sa akin, napaka-boring. Pero habang tumatagal ako, papatuloy ako sa church, mali na yung naging puso. Dahil nga nagmataas ako. Nakala ko, isang pasada, kaya ko nang unawain, kaya ko nang intindihin. Pero habang nagpapatuloy ako sa Christian life ko, doon ko na-appreciate. Kaya pala yung nakalagay. Kaya pala nila palaging inuulit. Kaya pala nakalagay yung talaan. Kaya pala nakalagay yung census. Parang ganyan. Kaya habang tumatagal tayo sa Christian life natin, masigit natin nakikilala yung Diyos, masigit natin nakukuha yung biyaya na kailangan natin. Kaya palagi natin i-prioritize yung words of God. Naintindihan mo? Kaya sa fellowship, sa kung anumang gathering, meron dapat palaging words of God. Hindi pwedeng gathering lang. Hindi pwedeng activity lang. Hindi pwedeng outdoor fellowship lang, outdoor games lang. Hindi palagi mayroong priority yung words of God. Naintindihan mo? Kasi ganoon kahalaga itong salita ng Diyos. Naintindihan mo? Sabi sa John chapter 1 verse 1, di ba? Sa simula yung salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Para mapanatili natin yung Panginoon o yung Diyos sa ating harapan, palagi dapat tayo lumapit sa salita ng Diyos. Bakit sa kanyang salita? Dahil hindi natin siya nakakausap physically, di ba? Pero sa pamamagitan ng Biblia, ito yung physical na mababasa natin at mapapakinggan natin para sa pag-usap sa Diyos. Naintindihan po? Para sa yung Biblia para sa atin, ito ay ibinigay para patnubayan tayo sa ating Christian life. Tingnan po natin. Ikalawang Timoteo chapter 3, verse 16 hanggang 17. Ikalawang Timoteo chapter 3, verse 16 hanggang 17. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawaang mabuti. Yung words of God daw, para saan? Mapapakinabangan natin sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. So, yung pagtuturo para sa atin, ipinapaalam kung ano yung dapat ating gawin. Tama? Ngayon, ano naman, o para saan naman yung pagsaway? Sinasabi rin sa atin ng Biblia yung mga bagay na hindi dapat natin ginagawa. Naintindihan po? Tinuturuan tayo kung ano yung dapat natin gawin. Sinasaway tayo kung meron tayong bagay na hindi tamang ginagawa. Sabi dito, yung pagtutuwid, ibinibigay rin sa atin kung paano natin gagawin kung ano yung matuwid. Kung paano yung message, kung paano yung i-apply sa Christian life natin. Then, sabi dito, yung words of God ay binibigay rin sa atin para masanay tayo. Naintindihan? Para masanay yung ating katawan, physically and spiritually, na lumakad na ayon sa kalooban ng Diyos. Then, kapag na ibigay sa atin ito ng Biblia, ano daw yung magiging epekto para sa atin? Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang, kumbaga ready. Naintindihan?
Kung ikaw ay naturuan, nasaway, natuwid, at nasanay, ano po yung magiging epekto nito sa Christian life mo? Ikaw ay magiging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ibig sabihin ng ganap, yung maturity. Kaya nga palagi natin iharap yung ating sarili sa words of God. Naintindihan mo? Kahit na hindi nyo po lahat naiintindihan, okay lang po yun, walang problema. Basahin nyo lang, then eventually, hingin nyo yung tulong ng Diyos. Diyos, tulungan mo ko, hindi ko maintindihan kung ano yung binabasa ko. Ipapaunawa ito ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng sermon, sa pamamagitan ng mga fellowship, ganyan. Kaya, palagi tayong bumalik dito sa words of God. Naintindihan mo? Pero nga, iba minsan, gusto lang nila ay turuan sila. Pero kapag yung message na, tungkol na sa pagsaway at tungkol na sa pagtutuwid, ayaw na nila. Pwede po ba yun? Gusto ko lang yung magagandang message. Gusto ko lang yung maayos, yung encouraging na message. Pero kapag pagsaway na, ayoko na. Pwede po ba? Yung mga bata, kapag tinuturuan po kayo ng mga magulang, tatanggapin nyo lang ba yung mga pagtuturo nila? At hindi nyo tatanggapin yung pagsaway nila? Ano po, mga kabataan? Gusto lang yung pagtuturo, pero yung pagsaway ni nanay tsaka ni tatay, ayaw. What? Ganon din in general. Sa Christian life natin, nakapaloob dito sa Biblia, yung pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa kanila. Actually, yung mga ganito pong ako na-encounter. Kapag tungkol na sa pagsaway, tungkol sa na sinasabi sa Biblia, ayaw nila, nagiging matigas yung puso nila. Bakit ganyan yung sermon? Bakit ako pinapagalitan? Bakit parang ako yung tinatamaan? Bakit ganun? Kung hindi mo na-feel yung bagay na yun, ibig sabihin, walang pakialam yung Diyos sa'yo. Pero kung nararamdaman mo yung mga bagay na yun, ibig sabihin, gusto kang tulungan ng Diyos. Tama ba? Kung para sa'yo, wala. Parang wala lang yung napakinggan. Ganda, okay. Tapos wala lang. Check mo yung sarili mo, baka hindi ka na tinuturuan ng Diyos. Pero kung nafe-feel mo na sinasaway ka, tinutuwid ka, tinuturuan ka, at sinasanay ka, mabuti po yun. Bakit? Gusto ng Diyos na ikaw ay maging ganap. Sabihin, mag-grow sa Christian life. Tama po ba? Sabi dito, para nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yung Biblia ay binibigay para sa atin para ihanda tayo sa pinakamabuting bagay na pwede natin gawin. Ano po yun? Yung evangelism. Naintindihan po? Yes, maganda yung tumulong. Maganda yung mag-alala sa ibang mga tao. Kahit sa mga pamilya, kaya sa kung sino man. Yung tulungan sila physically, materially. Okay yun, maganda yun. Pero yung pinakamabuting bagay na pwede natin gawin sa kanila, yung evangelism. Tulungan sila na maligtas. Pero paano mo magagawa yun? Sa pamamagitan ng Biblia. Naintindihan? Naintindihan po? Kaya yung Biblia ay dapat palaging i-prioritize sa Christian life natin. Sa panahon natin ngayon, yung mga tao, inuuna lang yung mga bagay dito sa sanlibutan. Pero tayo bilang mga naligtas, ang inuuna natin ay words of God. Halimbawa na lang ngayong linggo. Pansin po ninyo yung mga tao sa panahon natin ngayon. Ano yung ginagawa nila tuwing linggo? Labahan yung inuuna eh. Labahan, tapos yung mga kailangang ayusin para sa next week, ready na. Tama? Pero tayo po bilang mga Kristiyano, ang inuuna natin sa araw ng Panginoon ay yung words of God. Naintindihan po? Ito po yung napakamaluwalhating pagkakataon na ibinibigay para sa atin. Tama po ba? Kumbaga, napapakinggan natin yung words of God, nakakakuha tayo ng lakas, para sa darating na linggo, meron tayong kalakasan. Naintindihan po? Kaya ito po ay biyaya para sa atin. Naintindihan po? Kaya nawa, yung mga brothers and sisters din, pag-pray natin sila, yung mga hindi natin nakasama ngayon, pag-pray natin, na sana i-prioritize nila ay yung words of God. Lalo na kapag Sunday. Naintindihan po? Hindi lang naman syempre pag Sunday, lalo na kapag Wednesday, o kaya merong cell group fellowship, yan, palagi silang umarap sa words of God. Kasi kailangan po nila yun. Naintindihan po? The words of God, dinedescribe para sa atin na pagkain.
para sa ating Christian life. Diba? Tayo, pag kumakain tayo ng pagkain, alam ba natin yung lasa ng mga nutrients na kinakain natin? Yung vitamin A, nalalasaan nyo ba? Yung vitamin C, vitamin B, nalalasaan nyo ba? Hindi naman, di ba? Pero kinakain natin, tama? Ano yung epekto kapag kinain mo yung mga nutrients na yun? Lalakas. Ganun din sa words of God. Hindi man natin alam na naiintindihan lahat, hindi man natin lubos na naiintindihan kung ano yung sinasabi dito sa message, pero basahin pa rin natin, pakinggan pa rin natin, i-meditate pa rin natin. Then, susunod, malalaman mo kung ano yun at magiging kalakasan mo yun sa Christian life. Naintindihan? Kaya palagi i-prioritize yung words of God. Naintindihan po. Wala tayong anumang gagawin dito sa church kundi i-prioritize yung words of God. Kapon po yung mga kabataan, pumunta po sila ng maaga dito para mag-Bible reading. Yun po hindi lang activity. Hindi lang po dahil wala silang magawa o kaya dahil hindi pa ako available. Yun po ay isang practice, pagpa-practice na kahit na sa kabataan pa lang nila, prioritize nila yung words of God. Naintindihan po. Naintindihan. So, ganun din sa atin bilang mga Kristiyano. Ito ay pagkain para sa atin at hindi lang pagkain. Ito ay ilaw. Tingnan po natin ito. Kawikaan chapter 6. Dinescribe din yung words of God bilang ilaw. Kawikaan chapter 6 verse 23. Basahin po natin. Kawikaan chapter 6 verse 23, 3 to 1. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang aral ay ilaw at ang mga saway ng disiplina ay daan ng buhay. Sabi dito, ang utos ay tanglaw at ang aral ay ilaw. Sabi diyan, tanglaw at ilaw. Yun po yung words of God para sa atin. Kaya nagde-describe ito bilang tanglaw at ilaw. Bakit? Saan ba natin ginagamit yung ilaw? Kapag madilim, tama po ba? Kapag brownout nga, una-una nating hinahanap lighter o ilaw, kandila, di ba? Sa Christian life din natin ganun po. Nandito tayo sa madilim na mundo. Nandito na mamahala si Satan. At nandito yung mga pakana niya at yung mga tukso ng sanlibutan. Ngayon, paano tayo magagay? Sa pamamagitan ng aral. Sa pamamagitan ng utos. Ano po to? Words of God. Naintindihan po. Kaya palagi natin balikan yung words of God sa lahat ng sitwasyon ng ating Christian life. Bakit ito hinilantulad sa ilaw? Dahil ito ay nagbibigay liwanag sa ating daan. Sa ating paglakad, bilang isang Kristiyano, yung mga kailangan natin, lalo na sa Christian life natin, kailangan natin ito bilang guide o bilang ilaw sa Christian life natin. Kaya, pangalawa, paano natin magagawang ilagay yung Panginoon sa ating harapan? Kagaya na sabi ko po kanina, tungkol po sa prayer. Kung palagi natin ihaharap yung sarili natin o dumudulog palagi sa Diyos, magagabayan tayo sa ating Christian. Pero itong tanong, kahit na alam natin na mahalaga yung prayer, kahit na alam natin na makakatulong sa atin yung prayer, ang tanong, gaano kakadalas na mag-pray? Tanungin po niyo yung sarili ninyo. Tuwing kakain lang ba? Tuwing nandito lang ba sa church? O tuwing pagkagising lang ba? O bago lang ba matulog? Tsaka ako nagpipray? Practicein po ninyo yung palagi makipag-fellowship sa Diyos. Hindi lang yung gesture, nagaganyan ka, pipikit ka, tapos magsasalita ka. Kahit hindi po kayo pumikit, ay pag-usap kayo sa Diyos, yun po isang paraan para makapag-usap sa Kanya bilang prayer. Naintindihan po. Na-experience ko po ito palagi kapag nagda-drive. Lalo na po dun sa una naming sasakyan. Yung una naming sasakyan, talagang sobrang tanda na niya. Talagang sobrang hirap na niya na maniuwi. Pero kapag meron kami mga retreat o kaya kapag meron kami mga gawain dito po sa church, yun yung dinadala ko. Mas grabe yung prayer ko habang umaandar kami. Kasi pinagpipray ko na sana ingatan ng Diyos itong sasakyan na ito, gabayan ng Diyos yung dadaanan ko, tapos ganun din yung mga makakasabay ko, ingatan kami hanggang sa makarating kami ng safe.
dun sa pupunta namin, halimbawa sa retreat center. Grabe po yung prayer ko. Eh minsan, kahit na si Sister Cham katabi ko, hindi ako nagsasalita. Kasi nagpe-pray ako. Kasi anytime pwede masira yung sasakyan namin kasi sobrang tanda na niya. Tama po ba? Konting lubak o baka konting maliit lang na bato, pwede nang sumabog yung gulo. Ganun po yung sobrang prayer ko. Lalo na kapag nagda-drive. Kasi may mga kasabay akong iba. Tama po ba? May mga inaalalayan ako mga brothers and sisters, kaya grabe po yung prayer ko sa kapag nagmamaneho ako. Pero syempre, hindi lang dapat sa kapag nagmamaneho. Kahit na rin po nagtatrabaho kayo, kahit na po nag-aaral kayo, kahit nasan man kayo, huwag po ninyong isasantabi yung time para makipag-usap sa Diyos. Naintindihan mo? Huwag lang dun sa time na mahirap na yung sitwasyon na tsaka lang magpe-pray. Kahit dun sa magaganda at maayos yung sitwasyon, mag-pray po kayo. Bakit? Nangyari ba yun dahil sa'yo? Dahil ba naging maayos sitwasyon dahil sa'yo? Ano po? Nangyari yun dahil sa Diyos. Kung masama man yun nangyari yun dahil sa Diyos. Naintindihan po? Bakit? Gusto niya tayo turuan. Sa lahat ng bagay dito sa mundo, palagi natin iharap yung Diyos sa ating harapan. Naintindihan po? Kagaya ni Apostol Pablo. Kagaya ni Jesus, nagbigay siya ng example sa atin. Tuwing kailan siya nagpe-pray o madalas na nagpe-pray. Tingnan po natin ito. Marcos chapter 1, verse 35. Marcos chapter 1, verse 35. Meron po example po dito. Basahin po natin. Marcos chapter 1, verse 35, 3 to 1. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa ilang lugar na doon siya ay nanalangin. So, si Jesus, bago po niya gawin yung kanyang ministry, nagpipray muna siya. Pero bakit niya napili yung oras na madaling araw at doon sa bundok? Para walang distraction. Tama? At bago niya gawin yung mahalagang bagay, nagpipray muna siya. Naintindihan? Bago siya pumili ng mga apostol, bago siya ipako sa krus, nagpipray siya. Bago siya mangaral at puntahan yung mga gusto niyang i-evangelize, nagpipray siya. Naintindihan po? Kaya hanap po kayo ng time, hanap po kayo ng lugar kung saan pwede kayo manalangin sa Diyos. Naintindihan po? Naintindihan? Huwag lang natin maliitin yung prayer dahil ito'y makapangyarihan at ito'y mabisa para sa atin. Anytime, kung ano man yung ginagawa ninyo, kung kailangan nyo ng tulong, pwede kayong humingi sa Diyos. Ipanalangin nyo yun sa Diyos. Naintindihan po. Kasi nga siya yung nakakalam ng buhay natin dito sa mundo. Nanalangin siya tuwing madaling araw at dun sa time na mayroong katahimikan. Halimbawa, di ba meron minsan sa atin bilang mga Kristiyano, minsan nagigising tayo ng madaling araw. Tama? Nasusubukan niyo po ito? Nag-experience niyo? Minsan nagigising kayo ng, hindi pa naman oras ng gising, pero nagigising ka. Bakit? Minsan, kasi nga kailangan sumiyar, kailangan maging handa na, ganyan, di ba? Pero hindi niyo po ba naisip na kaya ka gumising, gusto makipag-usap sa iyo ng Diyos? Doon sa time na madaling araw, doon sa time na hindi ka pa busy, doon sa time na hindi ka pa gumagawa ng anumang bagay, gusto kong kausapin ng Diyos. Naintindihan po? Lagi tayong gustong kausapin ng Diyos. Gusto niya na mapakinggan kung ano yung sa loobin natin. Gusto niya mapakinggan yung palagi nating request. Yun yung gustong-gusto niya. Kasi nga tayo anak niya. Tama ba? Tama po ba? Sigurado po yung mga tatay dito, maintindihan niyo po ito. Kapag nagipag-usap sa inyo yung mga anak po ninyo naglalambing, di ba? Gusto makapakinig ng mga advice ninyo, ganyan. Ano pong pakiramdam? Ano po? Bilang mga magulang, ano pong pakiramdam?
Mami, Daddy, meron kasi akong problema, ganito, ganyan. Sa school kasi ganito, medyo nahihirapan ako. Bilang mga magulang, ano pong pakiramdam ninyo? Wala lang. Di ba parang mas higit kayo nagiging malapit sa mga anak ninyo kapag dun sa mga time na yun? Ibinigay sila para practicein natin na makipag-usap ng intimate dun sa ating mga magulang. Ganon din sa Diyos. Naintindihan po. Kaya hindi lang tayo basta ginigising ng Diyos kapag madaling araw. Gusto niya tayo makapag-pray, gusto niya tayo na, alam niya na magiging busy tayo nung araw na yun eh, kaya gusto niya kausapin niya tayo kaagad eh. Makapagbasa ng Biblia, kahapon hindi tayo masyado nakapagbasa, tapos ginigising tayo ng Diyos. Try mo. Maaga pa naman. Makapagbasa ka man lang na kahit na ilang chapter. Naintindihan? Ito po yung nais ng Diyos para sa atin, para magabayan tayo throughout the day. Naintindihan? Kaya laging prioritize yung words of God, laging prioritize yung prayer. Naintindihan po? Naintindihan? Bigyan ko po kayo sa halimbawa pa. Mateo chapter 6. Ito po yung ibinigay sa atin na prayer kung paano nananalangin si Jesus Christ. Basahin muna natin. Mateo chapter 6, verse 6. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit kapag ikaw ay nanalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama ay nakakita ng mga lihim, ay gagantimpalaan ka. So, hindi lang po ito literal, na pupunta tayo sa kwarto, tapos sasara yung pintuan, tapos saka tayo mag-pray. Hindi lang po. Actually, sa loob natin, meron din pintuan eh. Alam niyo po kung ano? Yung ating puso. Bago ito maging magulo, maging maingay, sarado muna natin para mapag-focus tayo sa pananalangin sa harapan ng Diyos. Naintindihan? Di ba kapag busy yung araw natin, yung puso natin masyadong nagiging magulo eh. Masyadong busy, masyadong iniisip, ganyan. Bago mangyari yun, gusto ng Diyos na manalangin ka sa Kanya. Gusto ng Diyos na makipag-usap siya sa iyo. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya dun sa time na kailangan natin ng prayer, eh, palagi tayong tumunod sa Kanya. Ano sabi dito sa may bandang huli? Sa prayer, merong gantimpala. Sabi dito, at ang inyong Ama na nakakita ng mga lihim ay isa po sa paraan para tayo makapag-ipon ng gantimpala sa langit. Alam niyo po kung paano? Sabi dito, sa pamamagitan ng bakit? Kasi sa pamamagitan nito, nasasabi natin yung kailangan natin. Then, pine-prepare ito ng Diyos at nais siyang ibigay ito balang araw sa atin. Hindi lang siyempre physical, ganoon din sa espiritu. Naintindihan po? Kaya yung prayer ay napakahalaga. Manalangin tayo ng taimtim, isarado muna natin yung ating puso, yung ating isip sa mga bagay dito sa mundo, then tsaka natin kausapin ng Diyos ng taimtim. Naintindihan po? Kung hindi natin ito uunahin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, magiging magulo yung buhay, yung Christian life natin. Meron pong papasok na kung ano-ano. Habang nagpe-pray, di ba? Minsan, nadidistract tayo eh. Kapag nagpe-pray tayo, halimbawa, kapag nasa trabaho na, hindi ka nakapag-pray nung time na binibigyan ka ng Diyos ng katahimikan, pero hindi ka na nakapag-pray. Tapos kapag nagpe-pray ka na sa pang-araw-araw, minsan nadidistract ka. Minsan may naiisip ka na kung ano-ano. Na-experience na po yun? Bakit? Kasi hindi inilagay muna yung Panginoon sa harapan. Kaya naging magulo na, nadidistract na. Naintindihan mo? Kaya palagi natin dapat prioritize yung Christian life natin, lalo na sa prayer. Kagaya ni Haring David, lagi siyang nadumudulog sa Diyos, lagi siyang nanalangin para patnubayan siya sa kanyang anumang sitwasyon. Kaya sa pangatlo, paano natin magagawang panatilihin yung Panginoon sa ating harapan? Lagay natin siya doon bilang sandigan o bilang
source ng pagtitiwala natin sa Christian life natin. Kapag inilagay natin yung Diyos sa ating harapan, ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa Kanya ng lubos. Ibig sabihin, sa harapan, siya yung mag-lead para sa atin at siya yung magpapatnubay para sa atin. Kaya, sa anumang sitwasyon ng pamumuhay natin, kailangan natin ipagkatiwala ito sa Diyos. Itong attitude po na ito, na kailangan natin i-practice sa Christian life natin, yung pagtitiwala ng lubos sa Diyos. Hindi 10% na pagtitiwala, hindi 20% na pagtitiwala, kundi 100% na pagtitiwala. Naintindihan mo? Balikan natin kung paano nagtiwala si Haring David dun sa kanyang Christian life. Well, last time nabanggit ko po na nung inahabol siya ni Haring Saul ng 10 taon, inilalagay niya yung Diyos palagi sa kanyang harapan. Then, iniligtas siya ng Diyos palagi sa kanyang Christian life. Tama? Hindi po yung palagi dapat natin tandaan na yung Diyos, siya yung nagbibigay sa atin ng patnubay. Siya yung nagliligtas sa atin mula sa anumang kapahamakan at yung mga tukso ni Satan. Kaya palagi natin iharap yung Diyos sa ating harapan. Palagi natin ilagay. Naintindihan mo? Sabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Magtiwala ka sa patnubay ng Diyos. Yes, marami tayong experience, marami tayong natututunan, marami tayong mga na-acquire, nakarunungan dito sa mundo habang nagpapatuloy tayo. Pero wag ka magtitiwala doon. Bakit? Kasi hindi sapat yung karunungan mo. Limitado lang yung karunungan natin. Naintindihan mo? Kaya palaging ilagay yung Diyos sa ating harapan. Isa pa, ang halimbawa, si Jose. Kailan niyo po si Jose? Si Joseph the Dreamer, isa sa mga anak ni Israel. Siya rin, inilagay rin niya yung Diyos sa kanyang harapan. Sa anong paraan? Tingnan po natin ito. Genesis chapter 39 verse 2. Genesis chapter 39 verse 2 hanggang 3. Basahin po natin. Genesis chapter 39 verse 2 hanggang 3. 3 to 1. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya at ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. Ito po yung magiging epekto kung yung Diyos inilalagay natin palagi sa ating harapan. Sabi dyan, makikita ng iba o nakita ng amo ni Jose na yung Diyos ay kasama niya at sa lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad yung kanyang kamay. Gusto niyo po ba ito na mangyari sa Christian life niyo, brothers and sisters? Makita ng iba na yung Diyos ay kasama mo at makita nila na lahat ng ginagawa mo ay umuunlad. Gusto niyo po o ayaw? Kung gusto, ano po yung dapat natin gawin? Palagi natin iharap o ilagay yung Diyos sa ating harapan. Naintindihan? Yun po yung kailangan po natin sa Christian life natin. Ngayon, paano naman kung ano mangyayari kung hindi mo palaging ilalagay yung Diyos sa iyong harapan? Kanina, sa pamamagitan ng words of God, napapatnubayan tayo. Kung palagi natin itong ilalagay, maiingatan natin yung Christian life natin. Pero kung ilalayo natin yung ating sarili sa words of God, mas magiging malapit tayo sa kasalanan. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Genesis chapter 39 verse 9. Ito po yung sinabi ni Jose. Babasahin ko po. Walang sino mang dakila kay sa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay na ipinagkait sa akin maliban sa iyo. Sapagkat ikaw ay kanyang asawa, paano nga magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos. So ito yung time na tinutokso siya nung asawa ng amo niya. Gusto siyang sipingan, di ba? Pero dahil nga yung Diyos ay palagi niyang inilalagay sa kanyang harapan, nagawa niyang i-resist yung kasalanan ng pangangalan niya. Pero paano kaya kung isinantabi ni Jose yung Diyos? Diyos, dito ka muna. Ano mangyari sa kanya? Mahuhulog sa kasalanan.
Naintindihan? Yun din po yung mangyayari sa atin kung hindi natin ilalagay yung Panginoon sa palagi sa ating harapan. Naintindihan po? Malalapit tayo sa kasalanan, mahuhulog tayo sa kasalanan. At yun, nakikita natin yung Christian life natin, malayo na sa Diyos. Naintindihan po? Kasi nga, hindi nilagay yung Diyos palagi sa kanyang harapan. Tandaan po natin na yung Diyos, yung kailangan natin sa ating Christian life para hindi rin tayo mapalapit sa kasalanan. Tingnan po natin ito. Ito po yung isang advice ni Solomon, ni David kay Solomon nung siya ay manunungkulan na bilang hari. Tingnan po natin ito. Kawikaan chapter 4. Basahin po natin. Kawikaan, chapter 4, verse 3 hanggang 5. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Noong ako'y isang anak sa aking ama, bata pa at tanging anak sa paningin ng aking ina, tinuruan niya ako at sa akin ay nagwika. Panghawakan ng iyong puso ang aking mga salita, tuparin mo ang aking mga utos at mabubuhay ka. Kunin mo ang karunungan, kunin mo ang kaunawaan. Huwag kang lumimot, ni sa mga salita ng aking bibig ay humiwala. So ito po yung advice ni Haring David kay Solomon nung siya ay bata pa. Anong sabi ni Solomon? Naalala ko na pinapayuhan ako ng tatay ko. Nung ako'y nasa kabataan pa lang, tinuturuan niya ako. Ano yung tinuturo niya? Anak, panghawakan mo sa iyong puso yung salita ng Diyos. Tuparin mo kung ano yung iniutos ng Diyos sa iyo at ikaw ay mabubuhay. Yes, si Haring Solomon, sa umpisa, naging mabuti siyang hari kasi humingi siya ng karunungan. Tama? Pero nangyari, nung hindi niya inilagay yung Diyos sa kanyang harapan, nahulog siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun po yung mangyayari sa Kristiyano kung hindi niya ilalagay yung Diyos sa kanyang harapan palagi. Sa halip na Diyos yung i-prioritize, ipaprioritize yung trabaho, ipaprioritize yung pag-aaral, ipaprioritize yung mga pamilya. Hindi ko po sinasabing huwag niyong isipin yung mga bagay na yun. Nais ko pong sabihin, sino ba yung inuuna mo bukod dun sa mga bagay na yun? Naintindihan? Kung unahin natin yung Panginoon, uunahin natin, ilalagay natin yung Diyos palagi sa ating harapan, ano sabi dito? Mabubuhay ka. Hindi spiritually, hindi lang physically, kundi spiritually. At sabi dito sa verse 5, kunin mo ang karunungan, kunin mo ang kaunawaan. Huwag kang lumimot, ni sa mga salita ng aking bibig ay humiwalay. Sino yung karunungan? Sino yung kaunawaan? Si Yesu Cristo. Siya yung wisdom. Siya yung knowledge. Siya yung lahat-lahat para sa atin. Naintindihan mo? Kaya palagi nating ilagay yung Diyos sa ating harapan. Para tayo maging matagumpay sa ating Christian life, para tayo maging makapangyarihang Kristiyano dito sa mundong ito, kagaya ni Haring David, palagi natin ilagay yung Diyos sa ating harapan. Naintindihan po. Balikan po natin dun sa ating main verse. Awit, number 16. Awit, number 16. Basahin po natin, verse 9. Sapagkat, kaya't ang aking puso ay masaya at magagalak ang aking kaluluwa. Ang aking namang katawan ay tatahang payapa. So, nung inilagay palagi ni Haring David yung Panginoon sa kanyang harapan, ano naging epekto sa kanya? Yung puso niya ay malungkot o masaya? Masaya. Gusto niyo po ba sumaya sa Christian life ninyo, brothers and sisters? Anong gagawin? Palaging ilagay yung Panginoon sa ating harapan. Hindi lang po ito joy na kasi marami tayong meron tayong mga material things, ganyan. Hindi joy sa ating puso.
Naintindihan po. Minsan, ito po yung nangyayari sa Christian life natin, diba? Alam naman natin na kung sino yung source ng ating kagalakan, ng ating kasiyahan. Kaso nga lang, hinahanap natin sa iba yung kasayahan na kailangan natin. Pwede po ba yun? Yung kasayahan sa espiritu, hahanapin mo sa mga bagay na material, hahanapin mo sa sanlibutan? Match ba? Ano po? Magmamatch ba? Hindi, di ba? Kung kailangan mo ng kagalakan, kasiyahan, para sa Christian life mo, balik ka sa mga bagay na espiritual. Huwag mo hanapin sa mga bagay na material. Hindi yun makakatulong sa'yo. Naintindihan? Di ba tayo? Nakikita natin sa mga tao sa sanlibutan. Di ba kapag stress na sila, anong ginagawa nila? Nag-unwind. Bakasyon muna. Di ba? Travel muna. Bili muna ko ng kung ano-ano. Ang kailangan naman nilang kasi kasuhin, ayusin, ay yung stress nila. Tama? Hindi. Pagkatapos nilang mag-unwind, pagkatapos nilang gawin yung mga kaluho nila, ganyan, kalayawan nila. Pagbalik nila, naayos na ba? Hindi pa rin. Andito pa rin yung bigat. Naintindihan? Ganoon din po sa atin bilang mga Kristyano. Kung nandun ka na sa point na nahihirapan yung Christian life mo, huwag mong hanapin sa iba. Huwag hanapin mo sa sitwasyon, huwag mong hanapin sa tao. Palagi mong hanapin sa Diyos. Kasi yun yung makakatulong sa iyo para maibsan yung kalungkutan sa Christian life. Kung tunay ka talagang naligtas. Naintindihan mo? Temporary lang yung inaano natin yung ginagawa natin paghanap sa mga kasiyahan sa sanlibutan. Temporary lang yun. Pero yung kailangan natin na kasiyahan ay nandito sa Biblia. Nandito sa Diyos. Naintindihan? Kaya para tayo ay sumaya spiritually, palagi natin ilagay yung Diyos sa ating harapan. At sabi dito, at nagagalak ang aking kaluluwa. Hindi lang masaya, kundi nagagalak pati yung ating kaluluwa. Yung panloob. Naintindihan po? Ako po personally, masaya po ako kapag nakikita ko po kayo. Hindi dahil nandito lang kayo. Hindi dahil present lang kayo. O kaya may attendance, yung tagapag-attendance. Hindi. Masaya po ako dahil sama-sama natin pinapakinggan yung words of God. At nalulungkot din ako kapag yung mga brothers and sisters hindi ko nakakasama sa pakikinig ng words of God. Ako lang ba yung nalulungkot kapag hindi natin nakakasama yung mga brothers and sisters? Ano po, okay lang po ba sa inyo? Ay, absent si ganito. Eh, di bahala siya. Basta ako nandito. Wag. Kung tayo nga kung merong handaan, merong buffet na pine-prepare ninyo, sigurado lahat ng kamag-anak nyo, iimbitahan ninyo. O kaya yung mga malalapit sa inyo. Tama po ba? Bakit? Kasi gusto ninyong sama-samang mag-enjoy. Tama po ba? So same din sa words of God. Sama-sama tayong nakikinig, sama-sama tayong nakakatanggap ng kalakasan, sama-sama tayong lumalago. Yun po yung pinakamagandang kagalakan para sa Christian life natin. Lalo na kapag nandito tayo sa church. Naintindihan mo? Kaya yung mga upuan na bakante, pag-pray natin na nawa itong lugar po na ito ay mapuno ng tunay na ligtas. Hindi lang basta attendees, kundi yung tunay na naligtas. Naintindihan po? Naintindihan? Pag-pray natin, brothers and sisters. At ito yung pagsikapan natin. Huwag lang tayo umattend na, okay, makaka-attend ako, tapos yung iba, hindi natin iisipin. Huwag. Maglagay po kayo ng isang brother, lalo sa mga brothers, maglagay po kayo ng isang brother sa puso po ninyo, yung kaya lang ninyo, na palaging akayin para makapakinig ng words of God. Maglagay po kayo. Okay? Yari, si brother A, ipag-pray niya si brother B, na minsan hindi palaging nasa umaten sa church. Yun yung i-workout niya, yun yung tutulungan niya para magkasama sila na a-attend sa church at makapakinig ng words of God. Ganon din po sa mga sisters. Naintindihan po?
para po maipag-pray nyo po sila, ma-message nyo po sila, matulungan nyo po sila para sama-sama tayong makapakinig ng words of God. Hindi lang po yung trabaho ng mga minister o trabaho ng mga cell group leader. Okay? Yes, in general, trabaho nila yun. Trabaho po namin yun. Pero paano naman po sa atin bilang mga brothers and sisters? Bilang kapatid nila sa Espiritu. Hindi ba dapat i-extend din natin yung ating tulong sa kanila? Yung guide sa kanila, yung prayer sa kanila, yung pag-ibig sa kanila? Hayaan na lang ba natin sila? Wag. Naintindihan? Sama natin sila palagi sa prayer, sama natin sila palagi sa updates, dahil para maramdaman din nila yung kasayahan at kagalakan sa kanilang kaluluwa. Naintindihan? Palagi natin ilagay yung Diyos sa ating harapan para makatanggap tayo ng kasiyahan, ganun din ng kagalakan, at ganun din isama natin yung ibang brothers and sisters. Sabi dito sa verse 10, sapagkat ang aking kaluluwa sa syola hindi mo iiwan, nihayaan mo makita ng iyong banal ang iyong hukay. So ito nga, tayo yung naligtas, hindi na natin makikita yung shoal. Hindi na natin makikita yung hukay kasi nga nasa daan na tayo papuntang langit. Verse 11, yung ipinakita sa akin ng landas ng buhay sa iyong harapan na may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay may kasiyahan magpakailanman. Naintindihan mo? Kaya kung ilalagay natin palagi yung Diyos sa ating harapan, nandun yung patnubay, nandun yung pag-iingat, nandun yung kagalakan, at nandun yung kasayahan para sa ating Christian life. Kung ilalagay natin o isasantabi natin yung Diyos sa Christian life natin, doon magsisimula tayong mahirapan. Naintindihan mo? Doon na tayo magsisimula na umasa na lang sa sarili natin, hindi na umasa sa Diyos. Kaya palagi natin ilagay yung Diyos sa ating harapan. Nawa, tayo pong lahat ay ma-practice ito sa Christian life natin dahil ito po yung makakatulong para sa paglago ng ating Christian life. Pagpa-priority sa Diyos, hindi lang po kapag nandito sa church, hindi lang kapag mayroong gathering o kaya mayroong cell group fellowship. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng anumang oras, ilagay natin siya palagi sa ating harapan. Tayo pong lahat ay magpanalangin. Banal at mahabagin namin Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na patuloy niyo po kami niingatan, patuloy niyo po kami ginagabayan, lalo na sa pamamagitan po ng iyong salita. Aming Ama, na pag-aralan po namin kung gaano kahalaga yung paglalagay po ninyo sa Christian life namin para ma-priority. Humingi po kami ng tulong upang palagi po namin itong magawa. Para po magawa ito, patuloy niyo po kami patnubayan ng Espiritu Santo at ipaalala sa amin yung mga biyaya na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Dahil wala kaming anumang magagawa kung wala pong tulong at gabay, kaya pakiusap, tulungan niyo po kami. Sa oras po na ito, sa natitirang oras po na namin dito po sa church, humingi po kami ng tulong na ingatan at gabayan niyo po yung bawat isa sa amin. Muli, maraming salamat po sa lahat ng ito. At lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po.